Sa bawat pindot natin sa cellphone, sa bawat video na pinapanood, message na pinapadala at meme na pinopost, may hindi nakikitang mundong gumagalaw. Isang mundong nag-uugnay sa bilyong-bilyong tao. Ang internet. Pero paano nga ba nagsimula ang teknolohiyang halos naging ekstensyon na ng ating buhay? Hindi ito nagsimula bilang social media o online shopping. Sa katunayan, nagsimula ito sa takot at sa isang digmaan. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video documentaries na kagaya nito. Noong dekada 60, mainit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Tinawag itong Cold War. Isang walang direktang labanan pero puno ng pag-aagawan sa kapangyarihan at teknolohiya. Isa sa mga pinakakinatatakutan ng Amerika noon ay ang posibilidad na masira ang kanilang mga linya ng komunikasyon kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Kung maputol ang mga telephone at radio system, malaking problema iyon para sa militar at pamahalaan. Dahil dito, binuo ng US Department of Defense ang isang ahensya na nakatuon sa mga advanced na proyekto, ang ARPA o Advanced Research Projects Agency. Isa sa mga tanong na gusto nilang sagutin ay kung paano makakagawa ng komunikasyon na hindi madaling maputol kahit may masira sa sistema. At dito pumasok ang ideya ng isang distributed network, isang network na may maraming ruta. Kaya kahit may isang bahagi na mawala, tuloy pa rin ang daloy ng impormasyon. Maraming siyentipiko at inhinyero ang nagtrabaho sa konseptong ito, kabilang sina Paul Baran mula sa RAND Corporation at Donald Davis mula sa United Kingdom. Pareho nilang pinag-aralan ang ideya ng packet switching, kung saan hinihiwa-hiwa ang impormasyon sa maliliit na packet bago ipadala. Sa ganitong paraan, mas mabilis, mas matatag at mas mahirap madisrupt ang komunikasyon. Noong 1969 nagsimulang magmaterialize ang ideya. Inatasan ng ARPA ang isang maliit na grupo ng mga universidad, UCLA, Stanford, UC Santa Barbara at University of Utah, na ikonekta ang kanilang mga computer sa unang experimental network na tinawag na ARPANET. Ang tono ng proyekto ay hindi grandioso o futuristic. Simple lang ang layunin, magpadala ng impormasyon mula sa isang computer papunta sa iba sa paraang mabilis at hindi basta nasisira. October 29, 1969 nang subukan ng mga researcher sa UCLA na magpadala ng unang mensahe papunta sa Stanford. Ang gusto nilang i-type ay login, ngunit pag-type nila ng L at O, biglang nag-crash ang system sa kabila. Kaya ang unang mensaheng na ipadala sa kasaysayan ng internet ay simpleng LO. Nakakatawa mang isipin pero iyon ang simula ng isang teknolohiyang magbabago sa mundo. Pagkatapos ng tagumpay na ito, mas maraming universidad ang nakakonekta sa ARPANET. Ginamit ito ng mga researcher at estudyante para sa pagpapalitan ng data. Hindi pa ito bukas sa publiko, para lamang itong pribadong sandbox ng siyensya. Ngunit habang lumalawak ang network, napansin ng National Science Foundation ang potensyal nito. Pagsapit ng 1980s, gumawa sila ng mas malaking academic network na tinawag na NSF-NET. At dito nagsimulang payagan ang mas maraming institusyon na kumonekta. Noong 1990s, tinanggal ang mga limitasyon na pang-research only at nagsimulang pumasok ang mga commercial ISP. Kasabay ng paglikha ng World Wide Web at mga web browser, doon tuluyang naging accessible sa publiko ang internet mula sa isang military experiment tungo sa isang global network na para sa lahat. Pagsapit ng dekada 70, gumagana na ang ARPANET. Pero lumabas ang isang malaking problema. Iba-iba ang klase ng computer at mga network na gustong kumonekta. Bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapadala ng data, kaya hirap silang mag-usap. Kung hindi pare-pareho ang wika, hindi magiging iisang network ang lahat. Dito pumasok sina Vint Cerf at Bob Kahn, dalawang researcher na naghanap ng mas maayos na sistema para pag-ugnayin ng iba't ibang network. Habang sinusuri nila ang problema, nakabuo sila ng bagong paraan ng komunikasyon, ang TCP/IP. Sa simpleng paliwanag, ito ang common rules na magtuturo kung paano dapat hatiin sa packets ang data, paano ito ipadadala at paano makakarating sa tamang destinasyon kahit dumaan pa sa iba't ibang ruta o network.
Habang lumalawak ang ARPANET, lumalabas din na may mas personal na gamit ang network. Noong 1971, ipinakilala ni Ray Tomlinson ang unang email. Gamit ang simbolong @ pinaghiwalay niya ang username at ang pangalan ng host computer. Simple lang ang program pero mabilis itong naging pinakapopular na paraan ng komunikasyon sa ARPANET. Sa buong dekada ng 70s at early 80s, dumami ang universidad at research centers na kumokonekta sa network. At habang dumarami sila, mas naging malinaw na ang TCP/IP ang pinakamatibay at flexible na protocol para pag-isahin ang lahat. Noong January 1, 1983, ginawa ang tinatawag na Plug Day. Sa araw na ito, sabay-sabay na lumipat ang ARPANET sa TCP/IP. Ito ang nagmarka ng tunay na kapanganakan ng modernong internet, isang network na pwedeng palakihin ng palakihin. Pagkatapos ng transition na ito, naging mas madali para sa mga susunod na proyekto tulad ng NSF/NAT na gawing mas malawak at mas mabilis ang backbone ng network, hanggang sa tuluyan itong magbukas sa publiko pagpasok ng 1990s. Pagsapit ng huling bahagi ng 1980s, gumagana na ang internet bilang network ng mga universidad at research institutions. Pero hindi pa ito madaling gamitin ng karaniwang tao. Kailangan mo pa rin maging technical para ma-access ang impormasyon. Karamihan ng komunikasyon ay text-based at ang pagkuha ng files ay nangangailangan ng komplikadong commands. Maraming impormasyon ang nakakalat sa iba't ibang server, pero walang simple at iisang paraan para mahanap o mabisita ang mga ito. Sa panahong ito, nagtrabaho sa CERN ang British computer scientist na si Tim Berners-Lee. Napansin niya ang problema sa loob mismo ng kanilang organisasyon. Marami silang dokumento at research na nasa iba't ibang computer system. At mahirap pagsama-samahin dahil walang unified method para i-connect ang mga ito. Dahil dito, nakaisip siya ng paraan para gawing mas madali ang pag-a-access ng impormasyon gamit ang isang konsepto na tinawag niyang hypertext. Matagal nang umiiral ang hypertext bilang ideya, pero si Berners-Lee ang nag-apply nito sa network environment. Noong 1989, nag-propose siya ng proyekto para lumikha ng sistema na mag-uugnay sa mga dokumento sa pamamagitan ng mga clickable links. Ang layunin ay hindi lamang makuha ang files, kundi mabisita ang mga ito na parang nagnanavigate sa magkakakabit na pahina. Sa sumunod na 2 taon, binuo niya ang 3 pangunahing teknolohiya, ang HTML para sa pagbuo ng mga dokumento, ang HTTP para sa komunikasyon sa pagitan ng browser at server, at ang unang web browser na tinawag niyang World Wide Web. Noong 1991, binuksan ng CERN ang World Wide Web para magamit ng publiko sa labas ng kanilang institusyon. Sa simula, kakaunti pa ang websites at halos puro research-related, pero mabilis itong nakakuha ng atensyon dahil napakasimple nitong gamitin kumpara sa lumang paraan ng pag-access ng data. Hindi mo na kailangan ng mahahabang command. Isang click lang ay mapupunta ka sa panibagong pahina. Nang lumabas ang mas madaling gamitin na browser tulad ng Mosaic noong 1993, mas dumami ang ordinaryong taong nakagamit ng web. Ito ang nagbukas ng pinto para sa mas mabilis na pagdami ng websites at online services. Ang internet na dati para lang sa mga siyentipiko ay biglang naging accessible sa lahat. At mula roon, nagsimula ang mabilis na pagbabago na magdadala sa modernong internet na kilala natin ngayon. Nang lumawak ang paggamit ng World Wide Web noong kalagitnaan ng 1990s, biglang sumigla ang interes ng mga negosyante at innovator. Mula sa simpleng network ng mga akademiko, naging bukas na itong espasyo para sa publiko. At kasama nito ang pag-usbong ng mga unang website na nagbigay ng malinaw na direksyon kung ano ang pwedeng gawin sa internet. Isa sa mga unang nagpakita ng potensyal ay ang Yahoo, na nagsimula bilang directory ng mga website at naging isa sa pinakaunang tanyag na search portal sa web. Sumunod dito ang iba pang search engines tulad ng Lycos, AltaVista at AskJeeves na lahat ay naglalayong gawing mas madali ang paghahanap ng impormasyon online. Kasabay ng pag-usbong ng search engines, nagsimulang pumasok ang konsepto ng online shopping. Isa sa mga pinakaunang matagumpay ay ang Amazon, na noong 1995 ay nagsimula bilang online bookstore. Sa parehong taon, nagsimula rin ang eBay bilang online auction site kung saan pwedeng magbenta at bumili ng iba't ibang produkto. Ang mga website na ito ang unang nagpakita na posible palang gawing digital ang ilang uri ng negosyo na dati nangangailangan ng pisikal na tindahan. Dahil sa mabilis na paglaki ng web traffic,
Maraming mamumuhunan ang naniwalang anumang kumpanyang nasa internet ay may malaking kinabukasan. Lumitaw ang napakaraming startup na may iba't ibang ideya, mula sa online pet supplies hanggang sa digital magazines. Marami sa mga kumpanyang ito ang wala pang malinaw na paraan para kumita, pero dahil sa hype, tumaas ang kanilang value sa stock market. Ang tawag sa panahong ito ay dot-com boom, dahil halos lahat ng bagong negosyo ay gumagamit ng dot-com bilang bahagi ng kanilang pangalan. Habang dumarami ang puhunan, dumarami rin ang kumpanyang gumagastos ng mabilis, umaasa na mauuna silang matuklasan bilang susunod na malaking digital brand. Ngunit pagsapit ng 1999 at 2000, unti-unting napansin ng mga mamumuhunan na maraming kumpanya ang hindi sustainable. Maraming website ang popular sa pangalan pero halos walang kinikitang revenue. Nang magsimulang mag-atrasa ng investors, bumagsak ang presyo ng internet-related stocks at mabilis na kumalat ang epekto nito sa buong tech sector. Maraming startup ang napilitang magsara kabilang ang ilang malalaking pangalan noong panahon ng boom. Sa kabila ng pagbagsak, may ilang kumpanyang nagtagumpay na makalampas tulad ng Amazon at eBay dahil malinaw ang kanilang serbisyo at may direksyon ng kanilang negosyo. Ang mga nakaligtas na ito ang naging pundasyon ng modernong internet economy at ang dot-com era ang nagbigay daan para mas maging maingat pero mas matatag ang susunod na henerasyon ng online businesses. Noong 1980 hanggang 1990, tinawag ang internet na Wild West dahil sa kakulangan pa ng regulasyon at seguridad. Noong unang bahagi ng 1970s, may programang tinawag na Creeper na madalas ituring na unang virus dahil kaya nitong lumipat mula sa isang computer papunta sa iba. Noong 1986 naman lumitaw ang Brain Virus na unang malawak na naitalang virus para sa mga personal computers. Dito unang nakita kung gaano kadaling maapektuhan ang mga machine na konektado sa network. Kasabay ng mga virus na ito ang paglakas ng hacking. Naging kilala si Kevin Mitnick bilang isa sa pinakamahusay ngunit pinaka-controversial na hacker noong 1990s matapos niyang mapasok ang iba't ibang corporate at government systems. Ang mga pangyayaring tulad nito ang nagpakita na hindi sapat ang mga security measures noon. Pero ang pinakamalaking pangyayari sa panahong ito para sa maraming Pilipino ay ang I Love You virus noong 2000. Nagmula ito sa Pilipinas at kumalat bilang email na may subject na I love you. Kapag nabuksan ng attachment, ginagaya nito ang sarili at ipinapadala sa lahat ng contacts. Kaya mabilis itong umabot sa milyon-milyong computer sa buong mundo. Matapos ang investigasyon, natrace ang pinagmula nito sa estudyanteng Pilipino na si Unel de Guzman. Aminado siyang nais niyang gumawa ng programa para makakuha ng internet passwords. Ngunit dahil nung panahong iyon ay wala pang batas sa Pilipinas laban sa cybercrime, hindi siya nakasuhan o nakulong. Pagkatapos ng kontrobersya, nanahimik siya at iniwasan ng media sa loob ng maraming taon. Ang panahong ito ang nagtulak sa mabilis na pag-usbong ng cybersecurity. Matapos makita ang epekto ng unang virus, hacking incidents at lalo na ang I Love You, napilitan ng mga bansa at kumpanya na magpatibay ng proteksyon at gumawa ng mga bagong batas para sa digital na mundo. Pagkatapos ng dot-com crash, maraming nagsabing tapos na ang panahon ng internet. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Pagsapit ng unang bahagi ng 2000s, unti-unting bumangon ng web at mas naging mature ang mga negosyo. Ang bilis ng internet ay mas gumanda at mas marami ang nagkaroon ng home connection. Dahil dito, lumitaw ang ideya ng web na hindi na lamang isang lugar para magbasa, kundi isang espasyo kung saan pwedeng makipag-ugnayan, magbahagi at lumikha ng sariling content. Tinawag itong Web 2.0. Isa sa mga unang senyales ng pagbabagong ito ay ang pag-usbong ng mga social networking site. Noong 2002 inilunsad ang Friendster. Para sa maraming kabataan noon, ito ang unang social networking site kung saan pwede kang gumawa ng profile, mag-upload ng pictures at magdagdag ng friends. Ang di malilimutan dito ay yung pwede mong i-personalize ang profile mo, sariling design na gusto mo, at pwede mo pang lagyan ng music background na paborito mo. Meron din itong feature na makikita mo kung sino ang nag-stalk o nag-view sa profile mo, kaya may halong kilig at curiosity sa bawat pag-click. Ang simpleng pag-scroll sa friend list, pagbasa ng testimonials o pag-update ng profile picture ay nagbigay ng kakaibang excitement at unang pakiramdam ng digital na connection. Sa maraming internet cafe at tahanan, Friendster ang naging virtual hangout.
ang unang lugar kung saan naramdaman ng marami ang kilig, saya at pagkakakilala sa online na mundo. Kasunod nito noong 2003, inilunsad ang MySpace at mabilis itong sumikat dahil pinayagan nitong i-customize ng mga tao ang kanilang profile at mag-post ng music at vlogs. Sa parehong dekada, nabuo sa Harvard ang Facebook noong 2004 na nung una ay para lamang sa mga estudyante, ngunit unti-unting lumawak hanggang maging global platform. Sa parehong panahon, inilunsad ang YouTube noong 2005 na nagbago ng paraan ng pagbabahagi ng video. Mula sa simpleng personal uploads, naging tahanan ito ng tutorials, music videos at mga bagong klase ng content creators tulad ko. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumakas ang internet sa pamamagitan ng mobile technology. Noong 2007 ipinakilala ang iPhone at sinundan ito ng mga Android devices. Ang pagsasama ng touchscreen, mabilis na browser at downloadable apps ang nagdala ng malaking pagbabago. Mula sa pag-check ng email hanggang sa pag-browse, nagawa ng lahat sa bulsa ng bawat tao. Kasabay nito, sumikat ang mga platform na talagang dinisenyo para sa mobile. Noong 2010, inilunsad ang Instagram at noong 2011, dumating ang Snapchat na nagpakilala ng disappearing messages. Ang microblogging platform na Twitter na inilunsad noong 2006 ay mas lalo ring lumawak dahil sa mabilis nitong paraan ng komunikasyon. Sa loob lamang ng isang dekada, ang social media ay hindi nalibangan kundi naging malaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa milyon-milyong tao. Sa pagdami ng users, nagbago rin ang paraan ng negosyo at komunikasyon. Maraming brand ang natutong gumamit ng social media advertising, habang maraming individual naman ang naging content creators at influencers. Naging mas personal, mas mabilis at mas interactive ang internet. Ang panahon ng 2000s hanggang 2010s ang naglatag ng modernong digital culture, isang mundong nakabatay sa koneksyon, real-time na komunikasyon at online communities na patuloy pang lumalaki hanggang ngayon. Pagsapit ng 2010s, malinaw na nagbago ang internet sa paraan ng paggamit ng karamihan. Hindi na lang ito lugar para magbasa o makipag-socialize. Naging pangunahing bahagi na ito ng trabaho, edukasyon, negosyo at libangan. Sa panahong ito, unti-unting lumakas ang mobile internet dahil sa mas mabilis na network tulad ng 3G, 4G at ngayon 5G at sa patuloy na paglaganap ng smartphones. Dahil dito, halos lahat ng tao ay pwedeng kumonekta sa internet kahit saan, kahit kailan. Kasabay nito, lumawak ang social media at naging mas interactive. Bukod sa social media, lumaganap rin ang online services at e-commerce. Websites at apps tulad ng Amazon, Lazada, Shopee at GCash ay nagdala ng convenience sa pamimili, pagbabayad at serbisyo, kaya unti-unting naging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng milyong-milyong tao. Ang digital na pera, online banking at mobile wallets ay nagbigay daan para mas mabilis at ligtas ang transaksyon. Sa parehong dekada, mahalaga ring banggitin ang streaming services tulad ng Netflix, Spotify at Disney Plus na nagbago ng paraan ng panunood ng video at pakikinig ng musika. Dati, kailangan mo pang bumili ng physical media, pero ngayon instant na pwede mong ma-access ang libu-libong pelikula, serye at kanta. Ang modernong internet ay naging mabilis, mobile at integrated sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Mula sa simpleng email at website ng ARPANET, hanggang sa social media, mobile apps at digital economy ngayon, malinaw na ang internet ay patuloy na lumalawak at nagbabago na nag-uugnay sa buong mundo sa isang click lang. Habang patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, isa lang ang sigurado, ang internet ay mananatiling bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta.